Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si BBM, tinambakan na naman po ni BP Sara sa latest, trust rating po ng SWS. Ito lang po yung mga rating o yung mga survey company na kapanipaniwala, no? Yan, tambak po, negative po si BBM, samantalang si BP Sara ay patuloy pong umaalagwa, no, dito po sa ratings game. At isa pa po, ayon din rito sa rating na to ay mas nakakarami po sa mga Pilipino ang ayaw na nasampahan si BP Sara ng impeachment, no? So, talagang pumapabor po sa atin ng mga rating. Hanggang sa 2028 na po yan o kung ano pa man. Samantala, nag-resign na po ang sumunod, pangalawa pong original na commissioner ng ICI. Ito pong si Commissioner Pajardo ay tuluyan na po nagbitiw bilang commissioner ng ICI. So isa na lang po ang natitira ngayon sa ICI, walang iba kundi ang kanilang chairman. Ayan, at si Lacson po, medyo nadismaya po, no, sa inaasal nito ni Auntie Claire dito po sa mga revelasyon, sa mga expose nito ni Leandro Lebiste na tila ba sinasabi lang na ito po ay dinidismiss. Dinismiss lang ni Lacson na anong tawag doon? Pure hearsay. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Batiin natin yung first to third honor natin, si Dante Ligot, Wawaw Pulaw at si Daniel. Ay, siya rin pala. Dalawa pa lang pa. Yan po ang ating first honor at second honor. Pag-usapan na po kagad natin, wala na pong pasakalye pa, no? Punta na po kagad tayo at marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Unahin na po natin tong rating, no? Nakakaawa po ang Pangulo. Siya po ang may pinakamababang rating sa lahat po na naging Pangulo ng Pilipinas. Hindi pa po ending, talagang negative na po, no? Nakakaawa po dahil wala na po nagtitiwala dito po sa Pangulo. Lalo na po ngayon, ha? Kasi yan, kinondak yan November pa eh. Sa January, kung meron po pa uli, lalong babagsak ang rating yan. Bakit po? Eto na nga lang yung inaasahan, no? Yung ICI at saka po itong mga sinasabi ng Pangulo na before magpasko o maraming magpapasko na malalaking isda. Meaning po, ang minimum niyan malamang dapat mga kongresista, senador, o kaya mga USEC, ASEC. Ang ganda po ng mga forma-forma nila eh. Sinasabi pa po nila na ay, 'di ba nung una, no? May mga pinapakita pa dito ang kulungan, kala mo ibig sabihin kung mag-project po sila na maraming mapapakulong, matindi, gumawa pa ng sariling kulungan para sa mga makukulong dito sa flood control projects na to. Ayon kay Pinoy ako, pinakamababa pero high na high pa rin. Yun nga po, no? Hindi na po nahihiya yung ating gobyerno. Ang baba talaga ng trust rating. Kaya kahit na anong sabihin ng inyong isa pa yan si Auntie Claire, isa pa yan sa nakakadagdag ng pagbaba ng tiwala ng tao. Tiwala na po
ng tao ang wala na dito sa gobyernong ito. Lahat po ngayon bumabatikos. Dalawa na lang po. Marami pong mga kakampi sa dilawan at kakamping. At lahat po ng tao, lahat na po ng tao sa Pilipinas, bumabatikos na po dito sa walang nakulong. Ang matatag na lang po na taga-suporta. Hanggang ngayon, hindi pa rin po bumibira sa Marcos admin. Si Hontiveros, si Dilima, si Shell Jokno, ayan po, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Antindi po, no? Wala po talaga. Wala po talagang aasahan dito sa mga to. Kaya tandaan nyo po yan, yung mga patuloy pang sumusuporta hanggang ngayon. Wag nyo na pong iboboto yan. Warak na, daig pa po sila ng mga Okay. Ayon po dito sa rating, punta na po tayo rito sa SWS rating. Trust rating po itong pinag-uusapan, no? Okay. Ito po ay kinundak November 24 to 30. So hindi pa po kasama yung December dito. December po kasi nangako, baka high na high pa po yung mga tao na, uy, may makukulong. Hindi nyo po ba napuna? Tahimik po yung mga madadaldal. Yung mga mahihilig pong mag-press conference, katulad po ng ni Remulla Boying at saka ni Boy Tokis. Bakit wala kayong sinasabi ngayon? Lalo ka na Tokis, no? Yusek Cabral. Wala kang statement mula kay Yusek Cabral. Pati statement, wala ka ring statement sa mga nilalabas ni Leandro Lebiste na mga pasabog, no? Samantalang noong araw, bago magpasko, ang iingay ninyo na may makukulong, na may magpapasko, maraming magpapasko sa kulungan. Ganyan yung mga dialogue nyo, di ba? Maraming magpapasko sa kulungan, maraming mga malalaking isda, ang finally makukulong na. Pero pagdating po ngayon, ay Daniel Igot, wag mong i-flood kasi ang nakikita ko, panay ikaw lang, isa lang naman sinasabi mo. Wala namang masama dyan sa sinasabi mo. Wag ka lang mag-flood. Ikaw na lang ang nakikita ko, BP Sara 28. Malaya po tayo rito na mag-komento. Hindi lang ikaw ang tao. Wag mong i-flood, Daniel Igot. Pwede ka naman mag-comment. Wag lang paulit-ulit. Para mabigyan ng pagkakataon ng espasyo yung iba. Okay, pag-usapan po natin, no? Ayon po rito sa SWS, isa po sa mga katiwa-tiwala. Marami po kasi ngayon ng mga biglang sulpot. Ayan, yung mga Octa Arts Dancers, etong WR numero, et kung ano-ano po, no? Meron pa. Kita nyo po, kada eleksyon may malalagas dyan, di ba? Tignan po ninyo kasi wala nang maniniwala sa kanila eh. Kaya yung mga survey company na yan, as good as isang eleksyon lang yung iba riyan. Yung iba papanaw na po. Yung lalo na yung napakalayo ng prediction. Okay? Alam ko excited tayo sa 2028 pero cool ka lang, Daniel. Okay, ito po ang rating ni Pangulong Marcos. Mahal na Pangulo. Ni mahal na Pangulong Marcos. mahal ng tao, katunayan, negative na yung rating niya. Okay, kinondak noong November 24 to 30. At kinumpirma po na SWS na si Marcos po ay 38% yung trust rating, samantala ang may distrust o little trust, yung mga walang tiwala ay 41%. Mas marami po ang walang tiwala kay Marcos
kaysa sa may tiwala. Samantalang si Vice President Sara Duterte, 56%. Ah, halos mahigit kalahati ng populasyon ay may tiwala kay Vice President Sara Duterte at 26% lang. Ito po yung kakarampot. Kakarampot po ng mga loyalista, mga dilawan at kakamping. Yan lang po ang may walang trust kay Sara Duterte. Kaya po tumataginting na 31%. 31% po ang net pag minenos nyo po. Samantalang si BBM po negatibo. Mas marami po yung may ayaw kay BBM kaysa sa may gusto. Ay hindi pala, nagtitiwala pala. Mas marami po ang hindi nagtitiwala kay BBM kaysa nagtitiwala. Samantalang kay BP Sara, napakaraming bilang ng Pilipino ang nagtitiwala. Ayan, kaya wag po kayo masyadong magpapaniwala sa mga media. Alam naman natin yung mga bayarang media na yan ay kontrolado po ng mga nagbabayad. Kaya yung mga boss na mga yan, hindi po yung tunay na sentimiento ng tao ang daladala ng mga bayarang media, kundi yung sentimiento na nagbabayad sa kanila. O, yan po ang katotohanan. Kaya wag na po kayo magtiwala dyan. Congratulations po kay BP Sara dahil po sa napakataas na rating. Siyempre, hindi niya pa po naaabot yung rating ng tatay niya dahil Vice President po siya eh. Talagang mahirap po talagang maabot yung rating ng yung Pangulo na gustong-gusto ng mga tao. Kay Tatay Digong, 81%, di ba? Patapos na yung panunungkulan ni Tatay Digong, 81% pa. Ang kanyang trust rating, ang kanyang lahat ng rating niya, napakatataas. Breaking all records. Mamaya po ang tanungan portion at batian portion pagkatapos po natin. Okay. Ang dami pong balita ngayon na dapat nating talakayin pero isa lang po, ituloy na natin sa rating. Hindi ko na makita kung nasa na yung rating. Pero yung sa latest rating, mas marami po ang ayaw ng magsampa. Ayaw na po nilang magsampa ng impeachment ang mga congressman laban po kay BP Sara. So pumapabor na po sa atin yung mga tao, no, dahil wala ka na talagang aasahan dito. Kaisa-isa po na inaasahan natin, kaisa-isa po na ipinangako, huling baraha, huling pangako ni BBM na kahit papano pinagtiwalaan natin dahil nakikita po natin nung si Marcoleta pa po yung namumuno ng Blue Ribbon Committee, kitang-kita po natin na talagang akala mo malulutas natin yung problema na to, no? Isa pa po, si BBM po mismo yung nagpupunta dun sa lugar, di ba? Nakailang punta po si BBM. Nagpunta po siya ron sa merong sa Bulacan na dinurog niya yung bato. Ibig sabihin, substandard po yung mga proyekto ron. Nagpunta rin siya sa isang ghost project na galit na ni isang araw daw wala pong nagawa. At saka nagpunta rin siya ron sa may Baguio na rock netting. Yung pong gumuguho, gumagastos po tayo pero wala namang nasasalo, no? Walang nasasalong mga bato. Kaya nga nagpunta si Magalong sa Davao City para ipakita naman na meron ding rock netting yung Davao City. Pero wala naman pong nagla-landslide. Doon sa Baguio City, hindi niya magawa ng paraan, dadayo ng Davao para siraan yung mga Duterte sa Davao. Kaya po, akala po natin dahil napakatindi ng propaganda
no? Yung mga announcement, pronouncement ng mga lahat ng tao, DOJ, Ombudsman, kasama to si Boy Tokes Dizon, no? Lahat sila nag-announce na maraming pagpapasko sa kulungan. Ganyan pa mga banat ni Boy Tokes Dizon. Na akala mo malulutas na eh. Pati po tong ICI na to, no? Matindi po ang binigay nating pagkakataon dito. Alam niyo po, nung araw, wala namang ICI. Nung araw po, Blue Ribbon Committee lang, sapat na. Natatandaan natin yung kay Napoles. Di hamak po na mas maliit. Ha? Wala, kung di ako nagkakamali, more or less, 1 billion lang yung pinag-uusapan natin kay Napoles eh. Pero para makatiyak lang tayo, tingnan lang natin kung ilan talaga yung kay Napoles. Napoles, okay. So 10 billion more or less. 10 billion lang po yung pinag-uusapan natin na ninakaw. Pero nakapagpakulong po ng 3 senador. Yan po si Bong Revilla, si Enrile at saka to si Jinggoy Estrada. 10 billion lang po yung pinag-uusapan nating ninakaw nung panahon na yun. No? O, ngayon po, trillion ang pinag-uusapan natin. Trillion po sa flood control pa lang yan dahil hindi na po natuloy sa ibang proyekto eh. Wala pa po dyan yung mga farm to market, wala pa po dyan yung ayuda, wala pa po dyan yung iba pang pagnanakaw, no? Doon lang po sa flood control. Trillion na po ang nanakaw sa atin. Ganyan po kamandurugas. Oh. Ngayon, wala pong ICI noon. Blue Ribbon Committee lang. Ibig sabihin, yung Blue Ribbon Committee nung panahon ni Napoles, nagtatrabaho. Yung Blue Ribbon Committee nung panahon ng pinag-uusapan si Janet Napoles, ay talagang nag-iimbestiga. Ngayon po, ang Blue Ribbon Committee natin, laging may press con, pero hindi po nagtatrabaho. Inasa natin saan? ICI. Oh. Kita nyo naman po ngayon, ilan na po nagre-resign. Pinamunahan ni Magalong, nag-resign, pero pagpapunta ng Davao, kasama siya sa papunta ng Davao para siraan yung mga taga Davao. Maghanap ng gagamba sa Davao City. Oh. Tapos sinundan po ng pagre-resign ni Singson. Oh, ngayon po, nag-resign na po si Fajardo. Imaginein po ninyo, napakatindi po ng ginawa natin. Naghintay tayo sa pagtatayo ng ICI. Nung natayo na yung ICI, tinigil ng House of Representatives ang kanilang pag-iimbestiga. Yan, dakdak ng dakdak sila Dilima, Jokno, tsaka si Tabingi. Tsaka yung maingay na bata na San Fernando, Funeral Homes. Ha? At saka sila Cielo Magno at kung sino-sino pa. Oh, hindi, yung mga congressman lang, yung mga maingay, kasama na yung mga Makabayan Black. Oh, pero pumayag sila na itigil yung investigasyon. Pumayag sila na wag mag-imbestiga dito po sa flood control project na to. Imagine niyo po kung ganong kalokohan yung ginawa nila. Ang katwiran ay naitayo na yung ICI. Ngayon, sila din po ang nagsasabi, wala talagang silbi ang ICI dahil walang kapangyarihan. Kaya po ang solusyon nila, ang problema po natin, eto. Paliwanag ko lang po kung anong ginawa ng mga ungas na to. Okay. Ang paliwanag po, hindi, ang problema po natin, napakalawak ng nakawan na naganap dito sa flood control project. Katunayan, si BBM pa po nagsabi na malawak ang nakawan sa sarili niyang gobyerno.
Nakakatawa si Mr. President, eh, no? Sarili niyang gobyerno, siniraan. Lutasin mo yung problema sa gobyerno mo, hindi mo sasabihin na sisiraan mo lang, okay ka na, solve ka na. Okay. Ano po yung punto ko? Yan yung problema, dapat resolbahin, di ba? So ano po ang ginawa nila para kunwari may solusyon? Sa kainitan po ng ang panawagan ng tao, nagrarally pa po, daan-libo ang nagrarally laban dito sa korupsyon. No? Ano po ang ginawa ni Marcos? Magtatayo tayo ng ICI, yung announcement pa lang. Kaya sinasabi natin, nasa na yung ICI? Pinatagal po nila ng pinatagal yan. Para lang po masabi na may ginagawa sila. Samantalang noong araw na walang ICI, tuloy-tuloy lang sa pag-iimbestiga yung mga senador. Naintindihan nyo po? Etong ICI na to ang pinakamalaking pambubudol. Ngayon, ano na sinasabi nila? Walang pangil kasi ang ICI. Kaya walang nagawa. Aminado sila. Noon naman walang ICI. Bakit nakapagpakulong tayo? Kahit ba maikli lang eh. Di ba? Nakapagpakulong tayo ng mga senador. Ngayon po, diskaya lang po ang napapakulong so far. Bakit diskaya? Kasi sila una nagbulgar eh. Kung sino yung nagbulgar, siya yung nakakulong. Yung mga binulgar na mga mastermind, yung mga binulgar na hinatira ng pera, yung binulgar na nagkakamal ng mali-maletang pera, laya pa lahat. At nangangaral pa. Yun yung masakit eh. Nangangaral pa na wag kayong magnakaw. Wag. Yung mga magnanakaw pa nagsasabi na wag kayong magnanakaw sa pamahalaan. Antindi nyo talaga. No? Okay, ngayon po, nag-resign na. Basahin muna natin kung ano po yung dahilan ng kanyang pagre-resign. Ito pong huling huling resignation. Basahin po natin. Nawala na. Teka lang. Ang dami ko kasing Fajardo, resignation. Basahin natin ng konti Tignan natin kung may silbi pa tong Okay, ito po ang pahayag ni Fajardo sa kanyang pagre-resign. Sabi niya po, it has been profound honor to serve alongside individuals who deeply committed to transparency and accountability, dedicating themselves selflessly to the Filipino people. I am grateful for the opportunity to contribute to a collective mission that prioritizes the welfare of the citizen. I have been committed to advancing the Commission's objective, particularly in the areas of financial oversight and infrastructure project investigation. Throughout my tenure, I have developed comprehensive approach for evidence gathering, prepared detailed work plans, and supervised volunteer efforts in investigation. I have completed the work I set out to accomplish when I was appointed, ensuring the foundation goals of commission have been met, which Fajardo said she believes that the investigation and prosecutor responsibilities will now transition to other agencies. So, ang sinabi niya, nagampanan na nila yung trabaho nila at panahon na para isalin ito sa mga ibang ahensya pa ng pamahalaan. Partikular na gusto nilang sabihin, ipapasa na to sa ombudsman. Okay, ang tanong, ombudsman nga nagsasabi na di ba? Na before Christmas maraming napapakulong. Bakit wala pa rin pong napakulong? Ang gusto ng mga yan, no, ang pag-usapan natin, so may problema po yung ICI. Opo, may problema po yung ICI kasi by volunteer lang po yan. Hindi po yan po pwede na mag-imbestiga sila at ipapatawag nila yung iniimbestigahan nila. Voluntary basis lang po ang ICI. Halimbawa, inimbitahan ka.
Yan yung pangunahing problema ng ICI, eh. Halimbawa, inimbitahan ka, ayaw mong pumunta, wala po silang magagawa. Ha? Eh bakit sila may mga naimbestigahan? Mag-imbestiga man sila, wala naman tayong nalalaman sa kanilang investigasyon. Halimbawa, pumunta dyan si Martin. Alam ba natin kung ano yung mga pinagsasabi ni Martin? Walang nakakaalam. Pumunta dyan si Sandro Marcos. Alam ba natin yung pinagsasabi ni Sandro Marcos? Wala rin pong nakakaalam. So para saan po yan? Sinampahan po ba nila ng rekomendasyon si Martin Romualdez para makulong? Hindi po. Sinampahan ba nila si Sandro Marcos ng rekomendasyon para ipakulong o sampahan ng kaso? Wala rin. So anong silbi ng mga to? Ng ICI talaga. Ang ICI talaga, create yan para magkunwari na kunwari may ginagawa yung gobyerno laban sa pagnanakaw sa flood control. Wala silang power of contempt. Hindi nila pwedeng i-contempt. Kunwari, ayaw pumunta ng iniimbitahan nila. Wala silang magagawa. Ayaw eh. Eh di baliwala rin pala kung sinong gusto lang pumunta. Opo, sa simula pa lang ganyan na. Kaya yan po, malaking palabas. Sabi nga, kwento lang yan eh. Ngayon, sino po yung may kapangyarihan po na mag-imbestiga na may contempt power? Na pag ikaw inimbitahan, dapat kang pumunta. Blue Ribbon Committee. Bakit hindi nag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee? Tanong nyo kay Tito Soto tsaka kay Lacson. Yun lang po yun eh. Mayroon pong create na, matagal na. Kaya ito po ang pinakapalpak na Senado. Sa panunungkulan na to ni Tito Soto, naganap ang pinakamalawak na nakawan. Pero wala silang ginagawa. Paano pa silbi ng senador? Alam nyo po, kung ano-anong mga pagmamalaki ni Bam Aquino, ewan ko kung bakit yung mga taga-media, kagat na kagat nila. Eto na, nasa first reading na ang Kadena Bill. Nasa third reading na ang Kadena Bill. Kadena nyo mga mukha nyo. Wala pong silbi lahat yung mga pinagagawa nyo. Ang kailangan namin, matigil ang pagnanakaw. Ang kailangan namin, hindi panibagong batas. Sangkatutak na yung batas natin. Meron na tayong anti-plunder, meron na tayong anti-graft and corruption, meron na tayong kung ano-anong laban sa pagnanakaw. Ang ginagawa nila, gagawa kami ng batas laban sa mga magnanakaw. Putya, sangkatutak na. Ang dami na po nating batas laban para labanan ng pagnanakaw. Ang problema, ginagawa pa lang, may palusot na. Halimbawa, bawal magbigay ng kontribusyon yung mga kontraktor sa mga politiko. Kung may kontrata ka, kontraktor ka, may kontrata ka sa gobyerno, bawal kang magbigay ng donasyon sa mga politiko. Eh, ginagawa pa lang yung batas na yun, nakalusot na pala sila. Bawal lang yung mga kontraktor na galing sa opisina. Pero yung contractor mismo, sa bulsa niya magmumula, hindi bawal. Puta, ba't pa kayo gumawa ng batas? Yan po pinakamagandang halimbawa kasi nasaksihan natin yan kay Chis Escudero eh. Sinampahan po siya ng kaso sa Comelec dahil aminado siya na tumanggap siya ng 30 million na donasyon mula sa kontraktor na may kontrata sa gobyerno. Yan ang ganyan na halimbawa ng mga batas eh. Gawa tayo ng gawa ng batas pero nalusutan na lahat. Nakalusot na yung mga magnanakaw. Di ba? Yan yung halimbawa. Bawal mag-contribute yung isang kontraktor na may live na kontrata sa gobyerno. Pero pwede ka mag-donate
kung hindi mo ipapadaan sa construction company mo. Magdo-donate ka, sasabihin mo, personal kong donasyon to. Saan galing yung personal na pera mo? Kinita mo dyan sa yung pagiging kontraktor. Correct. Ang sinasabi ni Joseph Trance, ninanakawan na tayo ng trilyon, gumastos pa tayo ng milyon para sa palabas na ICI. Pinondohan natin yung malaking palabas. Wala namang palang silbi. Oo, wala kayong silbi. Huwag na kayong magkunwari. Wala kayong silbi, kayong ICI. Ang silbi nyo lang para magkunwari na may ginagawang hakbang si Marcos. Kung walang ICI, hindi titigil ang Senado sa pag-iimbestiga. Bakit sila titigil? Trabaho nila yan. Pero nagkaroon pa ng katwiran yung Blue Ribbon Committee na wag mag-imbestiga kasi may ICI na eh. Di ba? Yan yung problema. Naging katwiran pa kayo para hindi na ang purpose ng ICI, matigil ang lahat ng investigasyon kasi ang dami nag-iimbestiga eh. Nariyan yung Senado, bukod pa sa pag-iimbestiga ni Rodante Marcoleta, umiepal pa si Lacson at that time. Meron pa siyang mga expose na ginagawa niya sa kanyang mga privilege speech. Ngayon, nung binigay na sa kanya yung Blue Ribbon, wala na po. Tigil na po. Huwag niyo sabihin na nag-iimbestiga kayo ngayon. Kalokohan po yung pinagsabi niyo. Alam na natin ngayon, yung pamunuan ni Soto at ni Lacson sa Senado para matigil yung investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee, dito sa Flood Control Project. Tapos palabas lang po yung ICI na yan. Wala pong katuturan yung ICI na yan. Okay, nag-resign na po si Fajardo. Yan lang. Wala naman sa kanila yan eh. Bumaba si BBM. Anong katwiran ng mga yan? Hindi na po nahihiya. Kahit na negative na. Negative. Hindi na tayo sanay na negative eh. Si Gloria Macapagal yung huling nag-negative na rating eh. Wala po silang pakialam kahit negative sa rating. Total, meron naman silang Alfredo Cruz na magsasabi na puro fake, tanda mo na, dapat sa'yo, tahimik ka na lang. O yan. Meron silang mga katulad nito ni Alfredo Cruz. Na ang tanging sasabihin ay manahimik na lang daw ako dahil fake. Puro fake daw ako. Puta, GMA 7 niya nagbalita. GMA 7. Ayan. GMA 7, TV5, lahat po ng TV network, lahat po ng balita, laman po yan na negative si Marcos. Ako pa rin ang fake. Ganyan po sila mag-isip. Hindi, basta pag negative kay Marcos, pag negative kay Marcos, fake. Fake news yan pag masama si Marcos, fake news. Shuni, ang tagal mo na rito. Wala akong kwenta pa rin sa'yo. Bakit ka nagtsatsaga dito, Shuni? Wala pala akong kwenta. Layas na agad, diba? Nakakulay blue ka pa niyan, tapos wala pa rin akong kwenta sa'yo. Talaga naman, ang tsatsaga nyo. Nagpapablue pa kayo. Para sabihan lang ako na walang kwenta at matanda na. Fake news. Fake news ako at matanda. Pag fake news, imbento ko lang. Ako nag-imbento niyan eh. Yung fake news ko, kinuha lang ng GMA 7. Yun ba gusto mong palabasin? Ng TV5, ng ABS-CBN. Okay. Ngayon, naninita yung mga Makabayan Black na biggest Christmas scam. Pinakamalaking pambubudol sa Kapaskuhan daw yung ginawa ni BBM. Yung
arrest ahead of Christmas. Wala pong napakulong kahit isa. Ito lang naman ang puna ko sa inyo mga makabayan black at sa lahat ng mga dilawan at kakamping. Umaasa talaga kayo? Hanggang ngayon hindi nyo matanggap na lahat to palabas lang. Lahat na nangyayari palabas lang. Lalagay nyo kasi kung sino walang kwenta. Kita mo, binabanatan ako, puro fake, tanda mo na dapat sa'yo, tahimik ka na lang. Sabay sabi mo, lang kwenta. Lagay mo, lang kwenta yung ICI. Ganun. Alam nyo naman Hindi, alam ko naman na matagal ka na, Shuni. Kaya nga, dapat nilalagay mo na walang kwenta ICI para pag nabasa ko, di ba? Okay. So, yung ICI mismo ang pinakamalaking pambubudol. Bakit nagre-resign yung mga yan? Ayaw na nilang maging bahagi ng pambubudol na to sa taong bayan. Sila mismo, mga matitinong tao yan eh. Sila mismo hindi na nila masikmura na maging bahagi pa ng ICI. Ayan. Merry Christmas sa'yo, Shuni. Hindi, wala ka namang kasalanan. Pinapoint out ko lang. Alam ko naman, puta, tagal mo na rito eh. Si ano talaga, itong si Alfredo Cruz, talagang, hindi ka na nakasagot, Alfredo Cruz. Sabihin mo fake news nga yun sa GMA7, nangopya sa akin. Ang galing ko naman mag-fake news. Kinokopya ako ng mga tunay, mga bayarang media. Di ba? Sila na nauna nagbalita, ako pa ngayon ng fake news. Okay. Ngayon, ito po, si Leandro Lebiste. Alam po natin na yan mga, isa yan sa mga, ano nang tawag dyan, Gen Z, na talagang palaban, no? Parang mangilid-ngilid pa yung luha eh. Na nagbubulgar. Ang hindi maganda rito kay Auntie Claire, dinismiss niya lang yung sinasabi ni Leandro Lebiste na hearsay. Yung sinasabi niya, yung datos ni Leandro Lebiste, hearsay lang lahat. Nariyan naman si Vince Dizon. Di ba? Kayang patunayan ni Vince Dizon. Bakit ka tahimik pala, Vince Dizon? Ayan ang malaking katanungan eh. Ang hilig mong magpa-presscon. Kayong dalawa ni Remulla. Ngayon po namin kinakailangan yung mga paliwanag ninyo. Tapos na po ang Pasko. Sabi nyo bago magpasko. Alam nyo mga kapatid, hindi naman nila in-specify kung anong taon eh. Sakay tayo ng sakay. Kasalanan din natin yan eh. Mamaya sabihin pa sa atin, bakit sinabi ba naming Pasko ng 2025? Wala na bang Pasko sa 2026 at 2027? Putang. Budol talaga eh, no? Binubudol tayo eh. Ito po, ang dami pong sinasabi ni Lebiste ngayon. Isa-isahin po natin ha. Ang latest po kay Lebiste. Ewan ko kung Lebiste ba yung, iba pa ba yung DPWH leaks? Tsaka doon sa binubulgar ni Lebiste. Dalawa ba yung nagbubulgar ngayon? May iba pa ba? Kasi meron pang tinatawag na DPW leaks. Ito naman yung sa bilyonaryo. Yan din ba yung kay Lebiste? Okay. Bakit ko po nasabi? Kasi ayon po sa bilyonaryo, yung DPWH leaks, pati po yung walang tungkulin sa gobyerno, mayroong insertion, mayroong pong budget sa DPWH.
Si Lisa Marcos na First Lady, wala pong kinalaman sa pamamahala, walang opisyal na tungkulin. Bakit ko po nilinaw na walang opisyal na tungkulin? Wala siya talagang opisyal eh. Pero ang laki po ng kanyang budget sa DPWH according sa bilyonaryo, 100 million. Ang laki. Hindi lang po simpleng delaying tactic yung ICI. Talagang pambubudol po siya, pambubudol. Kasama po siya sa plano kasi napakainit ng usapin eh. Kasama po siya sa plano para matigil ang mga investigasyon. Kasi habang may investigasyon sa Senado, habang may investigasyon sa HOR, may mga matitinong senador, kahit ba yung mga senador na namumuno, katulad ni Lacson ay pro-BBM, may matitinong senador, katulad ni Marcoleta, na nakakapagtanong. Yun lang naman ang kailangan natin, maliwanagan tayo eh. 'Di ba? Natatanong nila eh. Nakakapagbigay sila ng input. Nabubulgar nila yung mga tunay na magnanakaw. Tinigil. Dahil sa ICI. Kaya po, hindi siya simpleng delaying tactics lang. Parte talaga siya ng pambubudol. Okay. So yung lahat ng binubulgar ni Libiste na mga lahat po ng may insertion dito po sa nakaraang budget o yung sagutan nila ni Coque Redon. Alam mo, mali ka Coque Redon eh. Pag sinabing hindi ka naman kasi congressman na district, hindi ka naman congressman na binoto eh. Party list ka. Huwag mong ilalabas yung sarili mo sa kasalanan ng party list mo. No, hindi mo po pwedeng sabihin na merong insertion yung party list ko pero ako wala. Katarantaduhan yan. Ikaw ang nagre-represent sa party list mo. Hindi ikaw ang baliktad. Yung sinasabi ni Leandro, yung party list mo, mayroon ding budget doon sa DPWH. O, ba't ka aangal ngayon na hindi ka pa congressman? Kahit ba hindi ka pa congressman eh. Yung party list mo, congressman na eh. Ganyan po sila eh, no? Yung makalusot lang. Ayaw nyo na lang. Imbestigahan mo yung party list mo. Saan napunta yung pera? Hindi yung... Okay. Eto po, dismayado po si Lacson. Sabi po ni Lacson, Lacson warns Palace dismissing DPWH in session could look like a cover-up. Kasi sinasabi ni Auntie Claire, ano lang yan, hearsay lang yan. Yung lahat daw po ng ginagawa o binubulgar ni Leandro Libiste, hearsay lang according po dito kay Auntie Claire. Kung hearsay lang po yan, bakit marami pong naniniwala? Tignan nyo kasi yung trust rating nyo. Negative 3 kayo eh. Si BBM negative 3. Lahat ng sasabihin ninyo, duda tao. Mas may tiwala kay Leandro Libiste ang mga tao kaysa sa inyo. Kaya hindi mo pwede siyang i-dismiss na hearsay lang. May dokumento. Ano yan? Inimbento lang ng bata. Yung credential, Yale University pala graduate yan. Tsaka bilyonaryo na yan. Bilyonaryo yan si Libiste. Hindi nyo pwedeng i-dismiss lang na, ayan, hearsay lang yan pinagsasabi ng bata na yan. Pwede ba yun?
Tignan nyo ano yung program ninyo? Magsumbong sa Pangulo. Eto hindi lang nagsusumbong. May mga pinapakita pang ebidensya tapos i-dismiss nyo hearsay. Para saan yung magsumbong sa Pangulo? Congressman to. Hindi nyo pala pinaniniwalaan. Nakalabas na sa lahat ng dyaryo. Sasabihin nyo lang, hearsay lang yan. Kaya pala walang nangyayari rin sa isumbong mo sa Pangulo. Ay ano to? Hearsay lang to lahat. Hindi naman pinatotohanan. Ang gusto nila magpatunay, si Vince Dizon. Vince Dizon. Di ba sabi ni Leandro, itanong mo kay Vince Dizon kung hindi totoo tong mga sinasabi ko. O, ano sagot ni Auntie Claire? Bakit si Vince Dizon ang tatanungin? Ikaw ang magpatunay. Ganyan malamang yung magsusumbong sa Pangulo. Magsusumbong kayo, kayo magpapatunay na sumbong nyo. Walang silbi. Kayo mag-iimbestiga, kayo pa magpapatunay, wala na silang gagawin sa gobyerno. Kundi i-announce na lang yung mga ayon dito kay Libiste, ganito, natuklasan niya. At napatunayan niya to dahil nag-imbestiga siya ng sarili. Kung tutusin, tumutulong nga si Libiste para mapatino ang gobyerno. Alam niyo ang hinanakit ni Libiste? Ha? Ang hinanakit ni Libiste, bakit siya binabash samantalang siya na nga yung naglalabas ng mga katiwalian. Akala ko ba, sabi niya, di ba? Trabaho natin yung ilalabas yung mga katiwalian. Kala ko maraming matutuwa. Bakit binabash siya? Libiste, dahil bagito ka pa lang, hindi ka binabash ng tao. Majority ng Pilipino humahanga sa ginagawa mo. Huwag kang magpapaniwala dyan. Bayarang media lang yan, tsaka mga troll ang nababasa mo. Marami sila talaga dahil bayaran nga eh. Di ba? Kaya nanghihina, mangiyak-ngiyak pa si Libiste. Siya na nga yung nagbubulgar ng mga kalokohan ng mga magnanakaw. Siya pa yung nababash. O, tapos sasabihan pa ni Auntie Claire, Auntie Claire, sa pagitan ninyo ni Leandro Libiste, sino mas kapanipaniwala? Si Libiste. Tuloy natin to sinasabi ni sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kinakailangan daw na magkaroon ng full-blown investigation sa allegation na yung mga cabinet official ay kasabwat o mayroong mga budget insertion sa DPWH. Sabi pa ni Lacson, instead of pursuing an honest to goodness interagency investigation by using whatever probative value was unearthed mainly from Blue Ribbon Committee hearings, to prematurely dismiss the probable involvement of some members of the cabinet as hearsay may be interpreted as euphemism for cover-up. Tama si Lacson, no? Pag hindi nyo sineryoso yung sinasabi, pag hindi po ninyo sineryoso yung mga binubulgar ni Libiste at hindi kayo mag-iimbestiga, kasi gusto ni Auntie Claire, sige, binulgar mo yan, patunayan mo totoo yan. Mali eh. 'Di ba? Ang meaning po na magsumbong sa Pangulo, kumbaga tinitipan lang kayo, 'di ba? Ito po, Mr. President, meron po kami nakita rito na marupok. Meron pong mga marupok dito. Mr. President, sangkatutak pong marupok dito. Di ba? Papakita mo lang. Hindi ibig sabihin na yung kumbaga ang magsumbong sa Pangulo, ang meaning niyan, binigyan kayo ng tip na may nakita silang kalokohan.
Hindi niyo pwedeng ibalik dun sa nagsumbong. O sige, patunayan mo yan. Patunayan mo na meron talagang nagawa. Putya, katarantaduhan, no? Si Libiste, nagbibigay siya ng kanyang, nag, hindi niya naman kinakailangan gawin yan eh. Gumawa siya ng effort para imbestigahan. Lumapit siya kay Cabral, nangingi siya ng mga datos. Pinayagan naman siya ni Dahak. Boy Tokes Dahak Dison. Para bigyan siya ni Cabral ng mga datos kung sino yung mga politiko at mga cabinet official na mayroong insertion. Hindi, nilalantad lang natin sila. Ba't naman tayo maniniwala dyan? Hindi naman talaga tayo naniniwala dyan. O ngayon, si Lacson, sinasabihan niya, mag-imbestiga kayo. Hindi yung sasabihin nyo na hearsay lang lahat. O, bakit po? Bakit kinakailangan mag-imbestiga? Kayo mag-iimbestiga, binibigyan kayo ng tip ni Libiste. O ngayon, Lacson, sagutin naman natin si Lacson. Balik tayo back to you, Lacson. Bakit ikaw hindi ka nag-iimbestiga? Bakit tinuturuan ng gobyerno? Cabinet member ka ba? Di ba senador ka? Oh, bakit hindi ikaw ang mag-imbestiga sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee? Pwede kang mag-imbestiga, Lacson. Paalala lang natin kay Lacson Baka nakakalimutan ni Lacson eh. Lacson, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano trabaho ng Blue Ribbon Committee? Ang trabaho ng Blue Ribbon Committee ay mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Bakit ayaw mo tong imbestigahan? Bakit ipapasa mo pa sa executive? Wala kang pakialam sa executive. Separation of powers. Ang tanong namin sa iyo, total, excuse the term, sumausaw ka na rin lang. Total, sumausaw ka na rin lang. Ang tanong namin sa iyo, Lacson, ay ito. Ano namang ginagawa mo bilang Blue Ribbon Chairman? Bakit hindi ka mag-imbestiga?